Medyo crunchy lang siya gamay, no? Nay ka ng kasa atong pinayag dito tayo. Kini. Hindi na kayo crunchy. Ay. Saan na itong kamera? Aba, makita pa ito ba? Ato ning tiwason. Kuha na lang ni. Gamay na lang ni atong isgutanan. Until paragraph 3 to 4 man sa Catechism. I don't know kung nagbasa mo, pero ang kaning about sa topic nga God the Creator. Kusog ra kayo, no? Okay ra ni? Okay. Kung na i-set up ganina niya, nag-prayer mo takot. May gabi. It's about topic nga God the Creator. So mag-isgot ganita creation, di po mawa din nga ato po ning maisgutan kining may tungod sa existence of evil. Naagya po na siya kabahin. Pero naani dire sa to ang outline. Wala mabutang sa outline. Sa minasa tong outline. Kini ang Diyos ang tanang gibuhat sa Diyos maayo. Kanang diyan dapita. Kung ang tanang gibuhat sa Diyos maayo, nganong doon na may dautan, doon na evil ba? Kisa may naghimo ana. Posible ba nga doon na laing Diyos nga mo'y nagbuhat sa dautan, nga eternal sad. Puro eternal. Di ba natong naisgutan last time, basig naidua ka buk eternal ning dautan, eternal sa ning maayo. Nya, ambot nakatimaan ba mo tubag na to ato? Natubag ba to nato? Muragwa to nato matubag tingali. Pinakasikat ini kining gitawag og Epicurean paradox. Kana si nganong gitawag ng Epicurean gikan na ni Epicurus. Abo Epicurus ba na sa pag-pronounce na? Basta Epicurus. Isa sa mga ancient Greek philosophers around 250 BC. So doon na siya ay paradox may tungod sa creation. Labi na sa existence of evil in relation. Ako lang nagiuna ron nga maintriga ta ba niya. Tutusing agtubag niya. Unsa may naasay ang gingon sa paradox ni Epicurus. Kadang og naman tingali mo ni. First point nga ang evil ni exist. Agree tang tanan dili. Naidautan na moral evil, na physical evil. Physical or natural evil. Kaning mga disaster ba, na linog, o na mga bagyo niya. Moral evil, kaning mga binuhat sa tao nga dautan. Mupatay, mangawat, nirir ba manghatag? Mangawat. So tanan nga mga binuhatan sa tao, manindag lungon nga buy one take one. Ingigahuman na caption, barato rang among lungon, buy one take one. Unsa niyo ipaabot? Pagpakamatay na. Muna mang pinatyan na. Buy one take one ang lungon. Mapatay na. So, moral evil. So, ni-exist. First point. Karon kung ni-exist ang moral evil and physical evil, ang question, does God wants to eliminate evil? Gusto ba sa Diyos nga iyang tangtangon ang dautan? Gusto dili? Yes or no? Gusto? Gusto ba sa Diyos ang tangon ng dautan? Magduduha pa man mo? Yes or no? Di siya gusto mo tangtang ang dautan? Ang Ginoo ba, di niya gusto tangtangon ng dautan? Maglaro ta ba? Gusto di? Gusto tangtangon sa Ginoo. Kung gusto sa Ginoo tangtangon ng alangan, maayo man siya. Kung gusto sa Ginoo tangtangon ng dautan, unya, wa man matangtang. Naman ang dautan. But pasabuti niya kaya. Meaning, dili siya all-powerful. Di ba niya kaya? Wa man natangtang. Kaya kung kaya pa niya, natangtang.
Another point, dili niya gusto tangtangon ang dautan, pero kaya niya. Kung kaya niya, di niya gusto tangtangon, ang mahitabo, dili siya buutan nga Dios. Di siya good. Evil siya. Di ba? Karon, another point, kung kaya niya, unya, maayo pagid siya nga pagka-Dios, all-powerful and all-good. Nganong na may dautan? Wala na, unta na. Another point, kung dili niya kaya, niya dili sa niya gusto tangtangon ang dautan, anong gitawag pa mo siya God? Gitawag mo siya God, nga di niya kaya, niya di mo niya gusto tangtangon ang dautan. So nakuha ninyo? Akong balik ko na. Akong in-Englishon na niya, akong binisayon. First question, does God want to eliminate evil? Of course, we will say yes. Now, if God wants to eliminate evil, and there is evil, therefore, He cannot do it. Di niya kaya. If He cannot do it, then He's not all-powerful. Mulid sa itong third point, but if He is all-powerful and would not want to eliminate evil, then He is not all-good. He's not all-good. But if He is all-good and all-powerful, mulid sa itong fourth point, ganun na may evil. Wala na unta. Fifth point, if God can do it, if God can eliminate evil and He is all good, all powerful, I mean, if He cannot do it, if He cannot eliminate evil and He is not all good and all powerful, why call Him God? Naklaro rin nyo kung binisayon, ha? 5 ni ka bahin. Una, ang pangutana, gusto ba sa Diyos tangtangon ang dautan? Ang tubag. Gusto ba sa Diyos tangtangon ang dautan? Yes. Nya kay wa man matangtang sa pa di niya kaya. So buutan siya nga Diyos pero dili gamhanan. Kumuha ang dautan. Second point, kung ibutang kas pananglitan, kaya niyang tangtangon. Kaya niyang tangtangon. Nya nganong wa man niya tangtanga? Sa to pa dili siya dautan nga Dios, o di siya buutan nga Dios, dautan siya. It's not all good. So sa unang punto, ang Dios maayo pero way power, dili gamhanan. Sa ikaduhang punto, ang Dios gamhanan, kaya niya tangtangon ang dautan, pero wa niya buhata, dautan siya nga Dios. Nya sa ikatulong punto, kung kaya niyang tangtangon, unya bit pasabot gamhanan siya ba? Unya buutan sa siya, gusto niyang tangtangon, ngano wa man matangtang. Nawala na ang dautan. Unya kung dili niya kayang tangtangon, niya di sa siya buutan, anong gitawag pa man mo sa Diyos? Dili na Diyos, di ba? Di niya kayang tangtangon, di sa siya buutan. So, or, kalima, basig wala gyud Diyos. Basig, ganyan sa kayo. Imagination rin na ninyo nga na Diyos. Okay. Nana mo itubag na unaan? Mura siya correct paminahon nga argumento, no? Nya, ganda mong tayo magunahon na. Aron di mo makatuog. Kaya tendency ko, kung dito magunahon na, makatuog mo ta. Sayon rabia kayo ning makatuog, mas sayon pa ni kaysa magunahon na. Nabi uban talented kayo, bisa kung sa'y porma, makatuog yun. Ya, napoy daghang tao maglisod og katuog. Grasya mo din ang makatuog ka, no? Kani umana man ni nato gi diskutan so proceed ta sa 293. Okay? I don't know kung pila ganin ka slides bro John? Ha? 40 dadi tani mahuman tanan kung 48 ni ka slides, di lang nato ni hotdog basa. Kini mga puntuha ba? Tanang punto. Okay. 293 ato man ning gisgutan last time. Nga sukad sa pagsugod sa kapanahunan, may buhat ang Dios gikan sa wala. Sa duha ka hutong sa mga binuhat, espirituhanon o physical. So God created everything out of nothing. Out of nothing. Narabay uban di mo agree ani?
Nakoy nadunggan gyud ani gyud nagwali siya ani dili na ko nganlan ba. Ya, kuan sa siya. Mubarog sa tubangan ba? Mumisa ba? Gwali siya ni nga dili ko ni sakto nga ang Dios nag-create out of nothing. So may argumento niya. Dili pwede nga walay gigamit ba? Nam siya punto. Di siya out of absolute nothing nga murag wala sa ng Dios. It's out of something, out of the power of God. Pero dili kani pagingon God created out of nothing, meaning walay tool nga yang gigamit other than himself. Sa iyang gahom ba? Dili pareha sa tao kung mubuhat ag bangko, doon naman tayo gamiton nga mga materials. Gamit ag lansang, mugamit ag plastic, mugamit ag kahoy para makahimo tag bangko. Ang Ginoo walay gigamit nga instrumento para mo create. So man pasabot anang God created out of nothing. Dili na ingon nga wala gyoy sukaranan sa katarungan ba nganong nibuhat na way prinsipyo ba nay prinsipyo. Walay principle of creation. Unsa man ang gahom sa Ginoo. Ang iyang freedom ug ang iyang power to create. So diha gikan ang mga binuhat. Gibuhat lang sa Ginoo. Ang Ginoo naman siya gitawag og kining libertas conditionis. Unsa man ang libertas conditionis? Freedom to act or not to act. Namnas Fundamentals, pages 46 to 47. Fundamentals of Catholic Dogma, 4th edition by Dr. Ludwig Ott. So, freedom to act or not to act. Nanas Ginoo. When He created, it was His freedom to act. Yang free will ba nga bubuhat siya? So, muna yung prinsipyo, anong na mga binuhat? Gikan sa freedom sa Ginoo. To act. So, diyan na pita, masabta na ito, nganong doon na creation nga niabot. Gani, ingon si kining, usas mga Greek philosopher ba? Nga, ato ganining gamiton kung mga onta. Plato ba? So, yun na, God ordained that all things, di man yun God ang term ngayong gigamit, demiurge. The demiurge ordained that all things, so far as possible, be like unto himself. Dili ni Christian yang thinking, ha? Pero nakanasya ng Ecclesiastes pangunahuna. Nga gibuot sa Dios, demiurge lang yung termino, itong Bisayon. Gibuot sa Dios nga ang tanan nga mga naa na nitungha, so far as possible. Amot sa pagbisaya ng so far as possible. Kutubs mahimo ba? Pero mahimo man gyud. Kutubs mahimo sama kaniya. So ang tanang mga binuhat dunay kasamahan sa Dios. Ngano man wa man sila laing model sa iyang pagbuhat, way laing model sa iyang paglalang. Kita kung maghimo tag lamisa namtay model. Sabot mo model, dili nang Yulo Pascual, dili mo na model na mga pasabot. Doon natay kuhag base ba? Nganong maghimong tag lamisa nga flat ang babaw kapatungan. Makakita man ta nga ang mga butang nga flat pwede patungan. So natay model. Ang tao naghimog eroplano. Nanay model. Kita man ta na mga mananap nga mulupad. Mga lamok, mo ba na model sa eroplano ba? Lamok. Mga langga, mga salampati yung sa panadiha, na falcon. So na ito'y gimodelan. Kaya naman tayo nakita ang laing binuhat. Ang Ginoo, wa man siya laing makita. Gawa sa iyang kaugalingon. So ang tanang binuhat, doon ay kasamahan sa Diyos. Kasi siya raman ang naginusara nga model. Doon ay likeness. Pero ang highest of all, ang tao o ang anghel. So there is a physical world, ang tao yun mo ay highest. Kaya ang kasamahan na to sa Ginoo, tungod man ining ato ang pagkadunay freedom, ang atong pagka-person ba? Nadili man ingon ana ang ubang mga butang. Gani, doon na may mga theory ron sa kining quantum physics ba nga. Kini kunong mga protons. Mura siya na ay kaugalingong consciousness. Sa quantum physics na. Kaya kung ila silang obserbahanan imo sila, lahi ang ilang behavior kung tanawon sila o kung di sila tanawon. Kaya kuan man na, sa quantum physics, mausab ang ilang actions. Kung doon ay magtanaw nga mata ba sa tao. Pero gibiyaan nilang kamera, ibsagdan nila, lahi sa ring iyang behavior. Sa ilang pag-experiment ba? Manamingon sila nga, possible ba na yung nanay consciousness? Pero sa kuha, sayon na kay sabton nga wala na consciousness. Possible noon nga, living being ng mga atoms. Mas possible pa na.
O nganong maglihok na sila in themselves. Mas possible pa na, sa kuha lang ng opinion nga, living organisms na sila, nga gagmay lang yun kayo. Nga, gagmay pas bakterya. Kaya mga neutrons sa mga protons. Munang mausap ilang behavior, kay instinctive man ilang action. Mura bag makakita kag ang iring ba, imong tan-awon, di mo na manglungkab sa kaldero. Paniniglakaw ni mo, lungkab ng kaldero ni mo. Inanar ba na mga iring, pero na-iring sa una sa muslingan, buutan, kaya di mo kaon silang sudan. Asin raman ko nilang sudan, sa di yun kaon ng siring. Napoy kusiniro nga wag yun katilaw siyang giluto. Sumbi giluto na niya di ay. Ispalto. So, adlib lang na to. At tuloy pa dayon kay saag niya ta. Tunayin for ang himaya sa Dios. Naglangkob diha sa iyang pagkatuman, diha sa pagkatuman ini nga pagpakita o pagpaambit sa iyang kaayo nga tungod niini gibuhat niya ang kalibutan. So the glory of God is revealed in creation. Napadayag ang iyang pagka-Diyos. Nganong napadayag man, kay doon na may kapadaygan. So pa siya gibuhat, kisa may mahibaw. Di ba? So di mapadayag. So kay doon na may gibuhat, doon ay mahibaw sa iyang pagkamahimayaon. Nga, ang gibuhat niya nga doon ay intellect, doon ay intelligence, maurasan mo yung makahibaw, ana. Ang kabaw, ana kahibaw, nga kabaw siya. So ay kung pangutana. Murag di gito nga moabot ang panahon nga doon ay kabaw nga mag-imbento og cellphone. Kaya kung may tabo pa na, possible pa na, dugay na untang ni-evolve ang mga kabaw. Nanunta sila yung mga technology. Pero wala. So, ang kaning revelation nga gipasabot, din ngadto ni sa mga tao, mga binuhat nga dunay kaalam. Dunay salabutan, dunay kaalam. Sakto ba? Pareha ram tingnan sa salabutan ug kaalam. Dunay gawas nung kabubuton ug dunay salabutan. So, mga anghel ug mga tao. So, ang Dios nagbuhat ka nato, sumapa ni si Efeso 1:5 ngadto sa 6. Aron maiyang mga anak pinaagi kang Hesukristo. Sumala sa tumong sa iyang pagbuot alang sa pagdaig sa iyang mahimayaong grasya. So gikan aning bersikulo dinhi po ni gawas trong kontrobersiya nga ang Ginoo magbuhat ba si mahimo ba siyang tao kung wa nakasa si Adan ug si iba. Ano mo naman ang pangutan ha? Mahimo ba siyang tao o di magpakatao pa ba siya nga wa may nakasa? Kang sintamas dili walay laing makitang rason nga nang napakatao sa Kristo. Suma sa scripture, kundili tungod kay nakasa si Adan alang sa pagluwas. Pero si Saint John, di ba ni Saint Blessed Don Scotus, para niya, doon na pa'y laing possible reason. Nga, pwede man magpakatao si Kristo, dili aron pagluwas lang. Kaya alang ni Scotus, pinoon, sa ako ang opinion, mas ganahan ko sa kang Saint Thomas kay silent ang scripture, silent sa diba? Wala man mo ingon ang scripture nga nailaing reason. Ang Bible mo pasultion, ang rason yun pag-ani ni Kristo, pagluwas. Pero kaning bersikulo hagod, mura po ni siya ang tono ani niya, posible nga, murag musakto si Scotus. Kaya ang kangdang Scotus, ingon siya, dili pwede nga ang rason sa Dios sa pagbuhat o sa kabuluhaton, ang katarungan ra na ang sala. Dili ba pwede nga nay mas elevated nga rason, gawa sa sala? Nganong nay gihimo ang Dios, nganong napagkatao siya. Mo na yang katarungan, for glorification. Nandun Scotus. So alang sa paghimaya ba, nga i-elevate, gitas gino-appeal na siyang plano daan. Nga mahimo kitang iyang mga anak, pinagi kay Kristo, sumala sa tumong sa iyang pagbuot, alang sa pagdaig sa iyang mahimayaong grasya. However, open area man na siya kung magpakatao ba si Kristo or di, kung makasasadan. Walay official doctrine about ana. So bahala na mo, asa mo side, di mo pugson. Di mo pugson. Kanay, pangutana ko, si Kristo, binuhat o dili binuhat? Ang Diyos mo may magbubuhat, no? Yang tanan gibuhat pinagi ni Kristo. Pangutana, si Kristo, binuhat dili? Sa diyang nagpakatao si Kristo, gibuhat siya wala? Binuhat siya. In His human nature. So, He created Himself in the womb of the Blessed Mother. Kasi nagbuhat niya, siya rasan. Sa lalang sa Espiritu Santo, He created Himself. Karon pa makadungog ka na, pwede niya sunugon. In the womb. Diya sa taguangkan sa mahal nga inahan. Okay. Proceed tag padayon. So, kani ato ni basaon din indot na importante. Tungod kay ang himaya sa Dios mao ang tao. Na the glory of God is man fully alive. Ang tao nga puno sa kinabuhi.
Dugang pag kinabuhi sa tao mo ang pagkakita sa Dios. So kung di ka makakita sa Dios, patay. Muna yung kamatayon nga eternal, masinati sa mga nasa impyerno. Dili siya kamatayon nga ingon nga mawagtang sila, kung dili kamatayon nga di sila makakita sa Dios. Kay ang pagpadayag sa Dios pinagi sa paglalang, naghatag ng kinabuhi alang sa tanang binuhat nga nagpuyo sa kalibutan, mas dako ang mahimo sa pagpadayag sa pulong samahan alang ni adtong nakakita sa Dios. 1 Corinto 15:28 yung San Pablo, kinsa maoy nagbuhat sa tanang butang, mahimong tanan diha sa tanan. So that God may be all in all. Okay? All in all. Doon ay lain-laing klases glory ato nining naisgutan. Naka-shortcut ta diri. Lain-laing matang sa himaya nga giila sa ato ang Catholic theology. Katimaan pa mo ni internal glory or gloria interna. Muna ang himaya nga gihuptan sa Dios isip labing hingpit nga pagkamao ang iyang perfection in himself. God glorifies himself. He doesn't need anybody. Wa siya gikinahanglan. Because sa iyang kaugalingon lang perfect nang iyang glory. Perfect. Wa ta ikadugang sa Ginoo. Kanang moingon ka nga himaya sa Dios dito sa langit na kay gidugang sa Ginoo. Nakadugang ka siyang himaya wa. Mana ka ngano magwali man mo brad, ngano magmission man mo alang sa kahimayaan sa Dios. Nya nigwali nimo nadungagan iyang himaya. Kung wa madungagi, so may pasabot anang moingon nato nga moingon ta nga himayao na to ang Ginoo. Bot pasabot ana, dili ang Dios mo'y nadungagan. Kita mo'y nadungagan sa Dios. Nga ang mga tao ba nanaghan ang mga tao nga niilan niya. Kumingon ka gihimaya nimo ang Dios diya sa imong kaugalingon, bot pasabot imong gitugutan ang Ginoo nga iya kang punon sa iyang presensya. Ikaw may napunan dili siya. Iya kang lukpon ba sa iyang gugma ug himaya. So kay overflowing man ang Ginoo, infinite man. Nya kaduha kaning gloria externa, ang himaya nga gihatag sa Dios ngadto sa gikan sa kabuhatan. So ang tanang mga binuhat naghimaya sa Dios. Roma 11:36. Ang tanang mga binuhat unya kining mga non-living creatures, even living creatures nga walay will and intellect, muhimaya sila sa Ginoo pinaagi sa mga dunay kaalam og sa labutan. Nya even in themselves in little way naghimaya sa Ginoo gihapon ang tanang mga binuhat. So walay binuhat nga dili ingon ta wa magpadayag sa himaya sa Dios. Nagpadayag sa iyang himaya tanan. Ikatulo kining objective glory, gloria objectiva, ang himaya nga gihatag ngadto sa Dios gikan sa mga butang tungod sa ilang pagkaanaa. Ito ni Salmo 119, Salmo 19, Salmo 100, daghan pang mga nadiya sa Salmo. Nga himaya nga gihatag sa Dios nga kitang mga binuhat sa Ginoo mo himaya niya, mo worship, mo daig, mo pasalamat niya. Muna inaan na to, labi na kitang mga tao o mga anghel. Inumdum ko sa una ni Saint Dominic Savio. Kailan mo Saint Dominic Savio katong bata ba nga? Bata po namatay niya na santos. Usas mga tinunaan ni Saint John Don Bosco. Inumdum ko, nangaon sila ba niya? Kauban niya yung uyuan. Pagpangaon nilang yung uyuan, nilargog kaon, way panguros, way ampuay. Nihilak si Saint Dominic Savio, ningon siya, ang mga bituon sa langit, ang bulan, ang tanang mga planeta sa kawanangan, nagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Kung asa sila paagion sa Ginoo ba, gihimaya nila ang Dios, ubos raman unta sila. Kung ano maning tao nga, di man kamao mo himaya sa Ginoo, kalimtan man Ginoo, largor magkaon. Di naman magpasalamat. Nakahilak sa Dominic Savio Grabe ning tao mohatag og kasakit sa Ginoo. Kita man tay the best nga gibuhat diri sa physical universe. Kita pud mo'y nagbuhat og mga kinulukoy. Hinungdan sa kadaot. So ikaupat nga himaya kining gloria formalis. Ang himaya nga nagagikan sa mga binuhat nga dunay sa labutan. Nabaylo nako. Mo ni siya ang katong una ining objective glory nga tanan nga na-exist. So all things that exist, because they exist, they glorify God. Nya ikaupat kining formalis kaning atong daygon ang Ginoo. Daygon, pasalamatan, himaya nga naanis mga anghel ug sa mga tao. Diha sa ilang pagtuman
sa kabubuton sa Dios. So kung magtuman ka sa kabubuton sa Ginoo, naghimaya ka sa Ginoo. Okay, pero dili in addition, kundi opening ourselves na punon sa iyang himaya. 295 sa CCC, yun ang Diyos milalang pinagi sa iyang gugma o kaalam. So out of His love and wisdom. Kaalam 9, versikulo 9. So, kinintanang gibuhat sa Diyos, pinaagi sa iyang gugma o kaalam. Pinadayag 4:11 ingon si San Juan, kay ikaw may nagbuhat sa tanang butang o naghatag kanilag kinabuhi. For thou hast created all things and had given them life. Salmo 104:24 ingon si David, Ginoo pagkadaghan sa imong gibuhat, imo silang gihimo sa imong kaalam. Okay? Gihimo ang tanan pinagi sa kaalam. Mo bitaw kung imong obserbaran ang tanang mga binuhat diri sa kalibutan, makasabot ka kung unsang klasihas magbubuhat ang nagbuhat nila. Pananglitan ba? Yan may sample ha. Maka kita kag motor ba nga bisag brand new siya, inigpaandar nimo permira pa lang nabungkag na. Makasabot ka unsang klasihas magbubuhat ang nagbuhat ana. Makaingon ka kuan manigi paturagas maning klasihas trabaho. Nung makaapas ka nga ang mentality sa nagbuhat ani, buang-buangon, bati man ang binuhat. Pero kung makakita kag nindot kayo, class kayo nga pagka-design, class kayo pag-iminto. Unsa may sabot nimo? Bright sad ang naghimo na. Maayo sad, di ba? So mausad sa tanang mga natural things nga atong makita diri sa kalibutan, makakita kag intelligence, makakita kag kaayo, makakita ka nining one true good and beautiful. Ang kamatuoran, ang kaanyag o ang pagkahiusa. Oh, the true, the good and the beautiful, ang kamaayo. Makita sad nato sa tanang mga binuhat. Kaya ang Diyos man mo ay nagbuhat, so masabtan na to nga, maalamon siya. So gikan sa iyang kaalam. Sige, ako lang paspasan. Ni 296, atong ninisgutan kanina. Ang tanang gibuhat, gikan sa wala. Ang tanang binuhat sa Diyos, hanayog maayo. Doon ay order. Dili ni order nga kanang mo palit kag pizza sa Greenwich ba? Order ka dito. Order meaning arranged. Arranged. Nganong makaingon man ta nga ang Diyos mo'y nag-arrange? Nakita dito nga ang Diyos mo'y nag-arrange. So, nakinumdum ko namin, debate man ni Rodi Racasa. Ano yun siya, ang Diyos mo'y ang Diyos mo'y nagbuhat sa kalibutan, siya nag-arrange sa nitanan. Siya nga nung kaingon ka nga, Diyos mo'y nagbuhat o nag-arrange sa ning kalibutan. Diha ka pagsugod. Timing sad kayo nga, kuan, wala ba ko rilor ba? Saan oras ha? Dara day, sakit. Gamay naman lang ni kayo. Timing sa kestanan nga ngay building sa Tubangan. Ako sa sige pangutanain ko. Kaning building sa Tubangan, dugay-dugay nang mitingan ng building nga mutuo ka nga tao naghimo ani. Insi siya ko diha di ka pagsugod. Kita kas mga panday nagdukdok diha. Wa man sad kay murag 1890 pa man last century pa man. Ang building nga wa man sad ka pero nung kay ngom ka tao naghimo ana. Tungod kay inigdan-aw nimo ana maka-recognize kag intelligence. Ma-recognize ka nimo nga nay intelligence ang naghimo ana ba intellectual. Di mo na mabuhat sa kabaw. Wa may intellectual busag ang imong yung conclusion usara tao ray naghimo ana. Di na mahimos mananap, di mahimos kanang lamok. So, another example, munang kain ko nga ang Diyos mo nagbuhat sa kalibutan, doon ay intelligence ang naghimo ani, intellectual being siya, required na siya, di ni mahimo wala intellect. And one more example, muagi kag library, katag kay mga libro, bungkag tanan ba? Wa kay nakitaan, wa nadunggan, by 5 senses, wa kay na-observe nga tao. After 30 minutes, nibalik ka, arrange ng mga libro. Wag yung kay nakitaan nga tao, wa kay na-observe. Sa may conclusion mo, nang lupad na itong mga libro, o gi-arrange og tao. Gi-arrange og ilaga. Kit-kiton mo sa ilaga, di mo na i-arrange. So, usa rin conclusion sa mong mind, gi-arrange na og intellectual being, nga gitawag na itong tao. So, mausad sa tibuok, universe, arranged man ordered, the conclusion is, it must be arranged by an intellectual being. So, ang Diyos, nag-arrange, o nag-order niya, dili siya ma-arrange in itself. In themselves, dili ma-arrange ang mga buta nga walay hunahuna. Dili pwede nga maglupad-lupad na sila kalit diha without any
principle nga dunay kaalam o kabubuton. So logically dili man na madawat. Okay, ato naman ning naisgutan po when we talked about existence of God. Sakto ba ni? Okay, ang Diyos labaw sa tanan niyang gibuhat. Sisi paragraph 300. So gikoto diri Salmo 8:2, imong gipahiluna ang imong himaya ibabaw sa kalangitan. So labaw siya sa tanan kay alangan Dios man siya. Di naman ni basic naman ni kani. Muna sa Acts 17:28 ingon San Pablo, in him we live and move and have our being. Diya kaniya kita nagginabuhi, naglihok og nahimong mao kita. Have our being. Labaw siya og nag-sustain sa tanang mga binuhat, nagpalungtad sa tanang butang. So dunay consistent divine providence. Nga wa gid ni putol kay kung mawa ni ang iyang pag-provide, ang iyang divine providence, mawagtang automatic ang usa ka pagkamao, ang usa ka butang ba. Mawa. So kay nagpabilin mang ni-exist, gi-preserve sa Ginoo, gi-sustain. Si paragraph 301, diya sa paglalang ang Dios dili mobiya sa iyang mga binuhat sa ilang kaugalingon. So wa niya pasagdi. Iyang padayon og sustain. Okay? Naingon diri gibuhat niya ang tanan aron magpadayon kini kaalam 1:14 og ang tanang butang nga iyang gibuhat hingpit og maayo. So mo'y kabubuton sa Ginoo nga mupadayon niya. Kolosas 1:17 diha kaniya ang tanang nahimutang sa ilang hustong dapit gi-sustain, gi-preserve sa Ginoo. Gi-preserve. Mura ni kanang human kay gihimo sa Ginoo gikuptan pag kaniya sige. Dili sa ingon nga mura siya gahimong relo nga humaghimo, gipapilit sa bongbong gipasagdan. Nag-andar ang iya-iya ha. Diri sa pagbuhat sa Ginoo, makanunayo ng iyahang pag-sustain. Nag-sustain o nag-provide. So, dunay kining gitawag na to continuous nga support sa Ginoo. Gitawag sa niya divine providence. So, 302 and the following sa Catechism of the Catholic Church. Okay? Abag, kanina po na cooperation sa mga binuhat. Dili man ingon nga dunay divine providence, wala na tahimuon. Nga ba yung mga tao, sige kaampo, divine providence ba? Sige gunahuna madato, pero nagsigir katog. Bantay man na. Sige tagay ba niya, sige isgot ka no, sa kita madato, no? Gainom ra. Nakanuna, na po yung na marunong kayo, siya arang madato, gamiton ta nitong pagapalahubog. Ni adto dito to may baliti, bitaw nang kahoy nga baliti. Tagay-tagayan itong mga engkanto dito. Basta kinagtagaan sa kwarto siya. Basta nila nangalikoy na. So, divine providence, huwag pasabot nga watay cooperation. Tuna sa tayo buhaton sa tuang part. Kay, by the fact nga gihimo kas Ginoo, nga dunay capacity to do things, divine providence na na. Kabantay mo na mga estudyante, mag-ampo mo pasar. Di, mag-ampo ra mo pasar. Di nga, mag-ampo pa mo pasar, nga na ng libro sa mga tubangan. Basahan na ito eh. Ang imong iampo tingali nga di malipat imong maestro inig check. Muna imong iampo kay di na mo control. Nya di ka ma-mental block kana iampo na nimo. Pero kanang makat-on lang ka nanan na sa mga tubangan Wa pa nimo pangayuag hatag na. Samot na ron nga nanay gulgol kanang gulgol internet. Google ba? Makita na nato dito sa mga data ito. Wa pa gani pangayo. Uban i-blame ra man Ginoo di silang pasar. Tanan na lang gigamit inigtik og board exam pabinditahan. Pabinditahang ballpen, mga exercise pa ang blessing. Mga notebook, pabinditahan tanan. Hagbong bito na sa exam, kada ang Ginoo pa yung sanginlan. Sanginlan pa yung Ginoo, ha? Kuwang kas effort, kuwang kas tuon, wa ka mo cooperate og tarong. Naan na tanang data. Hindi mo pang gimaster tanang topic, di pang board exam, sayo na lang kayo nimo. Anha naman ka magtuon niya, review, kuno hay bayad pag review center. Pag abot ito, first view pa di ay. Di man ni-review, karoon kong kusugat. Kuwang tuon. So, naan na nadaan. Wa pa ganini mo pangayua. So, mo cooperate na lang ta. Na mga butang noon, nga di na to controlled. Kana ato yung pangayoon sa Ginoo nga. Siya na'y bahala. Pero bisan sa mga controlled na to, isurrender gyapon na to na yan. Pero again, dili mawala ang cooperation. Gihitagan tas Ginoo ka na bang
paglihok nga kinaugalingon. Autonomy ba? Muna yung nakapahimo na tong godlike yun ba nga in the most perfect way. Mura kita Diyos. Kaya na tong kitay mo desisyon. So, diyan napita, giawhag tas Ginoo nga mo cooperate. Yun sahay, kanina, himo ning issue good. Nga, na ako nabasahan na ni ba? Bright ra ba kay mataa? I think professor ni siya. Sa, I don't know kung sa UP or somewhere else. Bright kay siya, kabasa lang ko siyang content ba? Nga, ang tao gihimo sa Dios, apil ang mga anghel. Nga, doon na siya ay, kana bang, gidesign tas Ginoo daw, aron nga, makabuhat og dautan. Mo agree mo na, gidesign tas Ginoo makabuhat og dautan. Built-in na sa tong nature ang greed, ang garbo, ang kaulag, built-in sa tong nature. So dautan daw ng mga butanga, gidesign daw tas Ginoo para mabuhat ana. Nakapangutkot ko sa akong bagol-bagol eh. Kung gidesign. Come on, sama niyo pag-explain. Nga tinuod man ang ingon nga built-in sa tong nature na. Na to ba? Ano mga butanga? Kalagot, pride, anger. Ano sa 7 capital says? Pride, anger, lust, envy, gluttony, avarice, sloth. Na to tanan. Oh, gidesign gid tas Ginoo aron mabuhat og dautan. Hala, tubaga. Nicolas. Okay. Pas-pasan ako yan. Balikan na para matubag na to tanan. Apil na tong Epicurean nga paradox. It's okay. Ako lang yung shortcut. Naisgutan naman nila itong sugod ganina, 309 sa sisisin nga nung doon na idautan. Sa pangingon ninyo, di gini mawa, maisgutan gining dautan, kasi mag-isgutag creation. Kay problema ang good na, kasi nagbuhat ang dautan, di inigikan, ganong nga ani. Ganong na may dautan, di ba? So gihimo ko nutas Ginoo kung patong sa kabatan noon. By the way, I don't know kung apologist ni siya official ng bata, awam sa kay kung magsukit-sukit. Pero kung pa niya, iyang gitubag ang pangutana sa mga di mo tog Diyos ba? Pero iyang tubag lang kay sayop, sad. Gidesign naman hinuntas Ginoo ra mabuhat og dautan. So dunay murag ang dating when God created na siya evil intent. Apil na siyang intention ang pagbuhat ng dautan ha. Nya kay part man sa design, meaning dili siya pwede di mo buhaton. Or else wa ka fulfill what are you created for. Kay part man this is design. Kung part of design, apil na sa purpose. Mura maghihimo ta para magbuhat og dautan, di ba? Oh, laim sa kayo, mag-design kag kanang cellphone, brad, na kay software design diha nga mahimo kang motawag og 5 ka tawo. Nya di mo gamiton, ngano ibo pa man nang gi-design. So kung gi-design kas Ginoo para mabuhat ani mga dautan, kinahanglan gyud ang gamiton. Kinahanglan juga magdinautan. Hala bira. Maniwan gunyo kanina, 311 sa CCC, doon ay physical evil, doon ay moral evil. Sa moral evil na nga part, kanang atong gingon ron nga, magbuhat og dautan. Okay. Ato sa ning basahon St. Augustine, 311 sa CCC. Kay ang magagagahom nga Dios gumikan kay siya hingpit man nga maayo, absolute good. Dili gayud motugot sa bisan unsang kadautan nga maanaa sa iyang mga buhat, kun dili pa usab siya makagagahom og maayo nga makapadangat sa maayo gikan sa dautan mismo. So God permits evil in order to draw a better good out of it. Pero unsahay mahimo man ni problematic alang sa daghan kay mga philosopher. Kay mura man mo gawas nga manginahanglan dayeg Ginoo napay dautan mahitabo para maghimo siya maayo. Ato bag dili. Wasa manginahanglan na dautan mahitabo para maghimo siya maayo. Galing lang kay tungod lagi gawas non man ta. Nya di man na supakon sa Ginoo ang iyang design. Kung iya tangtangag freedom, iya tang pugngan mo buhat sa itong gusto, nahisupak siya siyang kaugalingong design. Gidesign man ta gihimo man ta niya nga gawas non, meaning perfect autonomy in ourselves ha. Sudlan sa itong kaugalingon. Dili ka ingon nga makahimo kang mo control sa uban. Sa imong kaugalingong decision making ba? Na kay perfect decision making nga ikaw ra gyud mo mahimo ana. Walang pugson kang sa di, basta kung siya mo desisyon, imo nang gidesisyonan. Nya kung supako na sa Ginoo, pugnan na niya, di ka kahimog dautan, mo-violate man siya siyang design, masungag siya siyang kaugalingon. So di gina niya supakon. So yan na lang i-permit.
Oh. Permissive will. Doon kay absence mo gunaan ka ng ano bang mo lagi itong kingon ni Sir Audi sa una nga may kag evil doon na siya negative man siya absent. Ano bang wala siya na-exist ba? Kana ka evil nang mo supa kas Ginoo. Unsa may na-exist? Ang imong pag-uyon sa Ginoo ang rule nga muuyon kas Ginoo. Pero ang autonomous man ka, mahimo kang mo talikod. Mahimo kang mo talikod. Ang imong pagtalikod mo na gitawag na tong evil. Pero absence na siya. Meaning wala na kaniuyon sa Ginoo ba? So imuha ra ng choice. Dili na siya kinahanglan para mabuhat og maayo ang Ginoo. Makahimo gyud siya maayo bisag way dautan. Nya kay lagi gi-permit. Iyan na lang permissive will sa Ginoo ba? Dili siya ordaining will. Duha man ni kabuk ang pag-will sa Ginoo, ordaining o permissive will. Permissive will iyan na lang gitugot. Nya kay buutan man yung Ginoo, nya iyan man ang gitugot kay namtay freedom. Gikan na nang bisan sa imong dautan nga gihimo, magkuha siya maayo na lang. Tumo siyang kabuutan ba, o kamay gugmaon. Sipyat naman kita, maghimo lang siya maayo pag yun, gikan sa tumakasipyatan, Felix culpa. Sayop nga makalipay. Sintamas pa. Nga, saan ni Adan ba? Felix culpa. Sayop nga makalilipay. Anong makalipay man, kaya tungod atong salaa, nagpakatao ang Diyos. Okay? Maura ni, nganong dunay dautan, ato itong tubagon tanitanan. Kamu nalibasa ni, sa inyong katikisim, until ni sa paragraph 324, pero ang 314 na ganin, gibutan ni Brother Ramon dire. I think ang 324, summary na to, katong may in brief bitaw, namantay man na, basa niyo katikisim, naman na in brief, dili na brief nga kanang imong suot-suoton, wala ba? Brief na nga kanang, minubo ba? O ba, something in brief, dire, lain ba ni? So, minubo na siya. So, katikisim. Karon, tubagon na to. Atong unang itong isgutan katong Epicurean paradox, and then nag-isgot atong existence of evil partly. Although, ang katikisim, ningon siya, nga doon yung mga misteryo o mga pangutana nga dili siya matubag fully samtang buhi pata. Matubag fully. Pagpakamatay na aron matubag. Ay pagkamatay. Ay pagkamatay. Umidyaran. Nag-abot na to sa langit, masabtan na to ang daghang mga butang, pero dili tahingong mahimong tupong sa Dios, ha? Nagya pwede na to maabot. Pero suma sa atong desire, kanang tayo mga desire for knowledge, object mo guna sa atong intellect ang truth. Mangita kitag truth, mangita tag knowledge of the truth. So kana tanan nga needed na to nga truth, masatisfy na inig kalangit na to. Diri sa kalibutan na mga kulang-kulang. Kaya ba mga ano? Anong nagikulang-kulang diri sa kalibutan? Ganang naikulang kay gidesign mo tas Ginoo para sa langit. Diri sa kalibutan, why perfect happiness, why perfect satisfaction for your longing for truth? Kay kung maabot na nimo diri, di na kakinahanglang malangit. Diri pa man na, kuha na nimo tanan absolute perfection. So dili na gidesign yung Ginoo nga kining kalibutan na para ra ni sa journey na to ba kanang pilgrims ra ta diri. Pilgrims of hope. Tag 100 ang isa ka, 200 ba to? So, Pilgrims of hope ta. So mo na designs Ginoo. Karon, kang Epicurean paradox sa to. Does God wants to eliminate evil? If He wants, and then evil exists, therefore He is not all-powerful. Is God all-powerful that He can eliminate evil? If He is, then an evil exists, then He is not all good. Di siya maayo. Naman ni problema ning klasiya sa premises ba? Ano sa problema ni? Nanay mga fallacy ba? Dawa ta kabantay, nganong nahimo siyang problematic? First question, gusto ba sa Dios tangtangon ng dautan? Siyempre, ang tubag, oo, gusto. Pero ang tubag, sumpayan na to. Dili ra yes or no lang, yes, gusto. Gusto niya. Pero dili sa paagi nga, gusto ni mo. Second point, kaya niyang i-eliminate ang evil? Kaya. I-eliminate ba niya? Yes. I-eliminate niya. Pero dili, immediate, dili, sumaa sa itong gusto. Dili, sumaa si muhang una-una. Dili nang on the spot. Kay, di man niya ipalargong ibot ang mga sagbot, na pa may mga trigo niya, di pa man ting harvest, paghuwat lang sting harvest. Muabot lang panahon sting harvest. Tangtangon rata, muabot lang panahon tangtangon na sinuotan ng dautan.
O nga, karon for this, at as of this moment ba, dunay siya ay kaugalingong paagi. Gibuhat sa Ginoo na ba siya gihimo na, Kanilang mga words of God nga atong gibasa. Paagim nas Ginoo aron ang atong kadautan matangtang. Mabag-utan ay gihimo ang ginawa ta niya pasagdi. So, natubag ang panguntahan na sa iyo kayo. Makahig na to tanang mga questions nga nagsunod. Kaya niyang tangtangon ang dautan? Kaya kayo. Gitangtang ba niya? Gitangtang niya. Pero dili on the spot. Dili suma si mong hunahuna. Kaya gusto ko sa mga di mo to Ginoo, kanang karon dayon kausar ba? On the spot ba? Dili on the spot. So nya nikabot na to sa langit, matangtangan ba tag free will kani dagan na po yung mga seminaryo nga mo po ni gitudlo. Mga professor dito ba? Ako ni free will ang nas langit, kumay pag may impierno tani na pa free will. Ang ipangutan na ito mga kauban, nga mo may free will, Brad. Sa kinig-abot ni mo sa langit, di naman kakabuot, di naman ka makapili og dautan. Dili mo na mo meaning sa free will nga makapili kag dautan, wa mo ni appeals design. Gihimuan tas Ginoong free will, dili alone mo pili dautan. Wa ta gi-design para mo buhat og dautan. Gi-design ang free will aron mo pili tas daghan kay mga maayo. 46 minutes fundamentals until 47 nga. Dunay 3 classifications of free will or freedom. Freedom to choose between good or evil. Gitawag na siya libertas contraritatis. Then ikaduha, freedom to act or not to act, libertas conditiones. Ikatulo, libertas specificationes. Freedom to choose among many goods. Naagya po'y freedom sa langit. Makapili kas daghan kay mga maayo. Pwede ka mukaog apple, pwede saging, pwede makapili kas daghan mga maayo. So doon nagya po'y freedom nga na-exercise. Dili lang ang freedom, di mo na ingon nga to do good or evil. Actually, when you do evil, you're not exercising freedom. You're exercising slavery. It's not an essence of freedom when you do evil. It is slavery. So, diha napita niya, katong argumento atong batanon nga, gidesign ta mo buhat og dautan natay pride. Actually, kining tanan mga butang nga gihimo sa Ginoo, kining kamauta mo hate, dili na dautan. Dautan ang mo hate ka? Dautan eh. Ingon gisin Thomas, you cannot love God without at the same time hate evil. So to love God means to hate what is opposed to Him. So na-apply mo ng duha at the same time, love and hate. Pero good ang act. Good when you hate evil. Now, the feeling of pleasure is not evil. It's not evil. Is it evil nga maka-feel kag sexual pleasure? It's not. It only becomes evil when you do it outside the design of God. Against the will of God. So, di na evil. Evil nang naka-desire for food, di na evil. Evil nang naka-desire for wealth, dili na evil. You only need to do them in accord with God's will. Dautan din ang ganahan ka madato, Brad. Dautan ka nang magdato ka, nga nangawat ka, may dautan. So, diyan napita, natubag na ito na itong mga pangutana, ha? Nya, salamat kayo sa inyong makugihon nga pagpaminaw. Kay, ato ibalik ni Brad George. So, second speaker na to, si Bishop Brother Kobe. Yan ay mahatag kung sa inyong topic. Sama dia. Mau apa ni? Lagi, ini dah. Okay?
So, ayaw, may. Okay, so, yeah, may gabi sa tanan, and it's good morning, sister. So, it's my pleasure no mo talk na pud ko dire karong gabi una. And so nagsabot mi ni Bro Ramon nga duha ka adlaw ko ay duha ka Sunday, no? Ako i-talk dire. So, my discussion for this night is usa na siya ka continuation bitaw no sa atong discussion pag last. Pag last man is nagtakol tag kalam argument, and ato siyang consider kung unsay mga prominent ana nga according to William Lane Craig okay ra, while according ni Jimmy Aiken dili, and while according po ni Trent Horn pwede ra sad no dagag mga storya pertaining anang beginning of the universe. So nay usa ka si FD diri no nga nangutana ato nga possible ba nga magtakol ta sa unsay perspective ni Aquinas pertaining to the eternity of the world, which in fact it is masana kanang appropriate or proper karon since ang atong discussion is about man sa God as the creator. So mo na nga murag kung tanaw na to diri atong discussion, murag fitting kaayo sa gihatag ni Bro Ralph nga unsa aton isulti karon kay iyang mga topic is God as the creator man. So here we speak about the eternity of the universe. Kaya ba sa Ginoo nga mag-i-cause niya ang universe nga eternal, walay sinugdanan? Na mo na atong tanawon karon. So that's why we'll deal on the two positions coming from St. Thomas Aquinas and also St. Bonaventure, which in fact I will only tackle about ni St. Thomas Aquinas, and the next Monday would be St. Bonaventure. Kaya dili man masudot og usa ka oras or 30 minutes lang. Kaya medyo dense may ginigamay ilang mga discussion. Okay? So, bear with me lang kung unsay mga mahitabo ani pohon sa atong mabasa dire. Okay, so the objective sa atong discussion is we will tackle first the context of the issue of the eternity of the world. And then, we will consider also what is the position of St. Thomas Aquinas. And then, atong po tanaw po ang position ni St. Bonaventure. Next is we will consider the contemporary relevance pertaining sa duha ka buok na positions. And lastly would be the conclusion. So medyo dako-dako ni siya nga discussion. So that's why, ada na takutob, So, kanilang duha atong humanon for this night. Okay. So, Aristotle in the medieval age. So, now, balik sa context, no? So, naman good, most of the Christian apologists, or especially like St. Augustine or St. Anselm, they are very inclined to Plato. Mas inclined sa ni Platonist, kaya lagi katong panahon nga, kanim si Aristotle, iyang mga writings, nabutang ni sa mga medieval, sa mga Arabics. So, mostly sa mga Arab philosophers, like Nasal Averroes, mostly sa mga Aristotelian. But here comes, there's a time na discover ang writings ni Aristotle, gihatag dito, gisakay, padong dito sa Europe. That's that time na si Aristotle ni dominant sa Europe. Right? So, in other words, instead of mysticism ang nahitabo nga murag i-offer ni St. Augustine, nahitabo dira is very methodical and very scientific, nga to the point nga ang kaning notion of logic ni Aristotle mo gigamit, systematize ang nahitabo mo na ang birthplace po sa scholasticism. Right? Now, but as we can see here, sa writings ni Aristotle manggod, naay controversial dira nga makasulti ta nga it could contradict sa atong gituuhan isip Katoliko. One of that is the eternity of the universe. According to Aristotle, the universe is eternal. In other words, mas bukat pag si Aristotle na siya nga, the universe must be eternal. Dapat eternal ang universe. And that would contradict sa mga atong faith, no? Nga in the beginning there was God, no? Nga at ang Ginoo naghimo sa kalibutan, na duration, na succession na hitabo sa creation sa Ginoo. So, in other words, ang gi-reveal sa tong scripture is the universe is finite. Dili siya infinite, but rather finite. But in the case of Aristotle, eternal ang universe. So, unsa may perspective niya di ay.
Wala na si Aristotle manggod nga, if you mo tanawang kalibutan, if you siguro ang universe itself, structured kay siya, ordered kay siya, nga dapat eternal siya. Tungod sa ka-precise sa movement, sa orbit, sa movement sa sun, sa movement sa kana. Nakita niya, notice the word, so movement sa sun, dili ba na sila, heliocentric sila sa una. Geocentric pa man, center lang earth baya. So, tanaw nila ang movement or ang motion sa kalibutan, it's very precise nga it must be eternal. Nga di na dapat nga mausab. Nga kantos-hantod gina siya nga, wala kahunungan. So, mo na nahitabo karon. So that's the controversial part ni Aristotle. Although gigamit niya ang kanang mga prime mover kana siya, if mo tanawon kang Aquinas or other nga mga thinkers na sila gigamit nga mga inan ang notions kang Aristotle gikan. But usaan is kaning eternity of the world ni Aristotle nga murag mo contradict sa tong pagtuo. That's why Aristotelian philosophy offered a respectable framework for thinking about nature that in some readings could support an eternal world. However, Christian theologians had to decide how to relate God's eternal causality to whether the world has a first moment after all. So in other words, nga saan nila pag-reconcile ani? Ngay uban gining mga Islamic nga gigamit ang prime mover ni Aristotle to prove na finite ang universe, which they found it almurag obscure, magiging nganong gigamit nila si Aristotle, ilagay bangga na di man na maong marugana niya. No? So, but others, like mga patristic testimony, no? According ni Tertullian, nala siya no nga, God must be one because what is supreme is God. But nothing is supreme except what is unique. And nothing can be unique if something else is put on a par with it. So, mong par, murag niya or kaparihan niya, no? But matter is put on a par with God if it is held to be eternal. In other words, according ni Tertullian, kung ang universe is eternal, then parihan siya sa Ginoo. Which contradicts our statement na God is unique. Di ba? Ano ito nga? Kaya ang argument ni Tertullian, nganong wala magita nga ang Ginoo usara. So in order for God to be one, it must be the case that God must be the highest. No, okay. Di mo na pwede nga ang highest, daghan, usara gina. So mo na yung monotheistic na argument nga, usara ang Ginoo, so mo na nga, dapat siya na siya uniqueness nga dili makuha sa tao or dili makuha sa lain creature. Now, if we say that the universe is eternal, then we can say that the universe is like God or with God. Or ano ba? In par with God. Parihas sa Ginoo. So, unsa may naka-unique ni God sa universe kung ang universe eternal. So, that's why, according ni Tertullian, di pwede nga ang universe eternal. Saint Athanasius, nala po siya dito, no? Things which have been made cannot be eternal even though God could always have made them. For they came from nothing and did not exist before they were made. But how could things which did not exist before they were made be coexistent with God who always is? Okay, indot kasi nga lalis ni Athanasius. Mamtanong gikuha nga, creatio ex nihilo. From nothing. So if nothing, then ang before and as existence, it's still nothing. So by saying come from nothing, na-duration. From negation or from non-existence to existence. So in that sense, saman, dili eternal ang universe. Kaya it would contradict our faith na out of nothing ang universe. Pero bantayin ni ilang mga storya. Kay si Aquinas, mutubag, ani? Yun sa din niya. Okay. Okay, wala gamit eh. So Zacharias, Rhetor, o sa dako ka Monophysite, Bishop of Matillion, Dimundi, Proposition sa iyang libro, na siya nga, the world is not co-eternal with God. For everything that has been made is subsequent to its maker, both in causality and in time. So in other words, kaning ubang mga patristic nga mga thinkers, theologians, or philosophers nga itong consider na ito, no? They don't believe, even ganyan itong mga councils, mo na yun nga, dili yun eternal ang universe. Now, mali po, ngutan na karon. Unsay position ni Aquinas? Unsay position po ni St. Bonaventure? So, asa na ito mabasa nilang mga positions? Langan naman eh.
Wala lang yung posisyon na ni. Okay. Okay. Sorry. So, if you want to read about sa position ni Aquinas, aran ito mabasa no sa iyang The Aeternitatis Mundi or on the eternity of the world or the universe. If you want to read good ato sa iyang primary source no. So, Bonaventure, dagan siya ng argument, but ay kumufocus na siyang commentary on second sentences. So, kanang second sentences is, I think, gikan ni Aristotle, I think, kanina siya nga libro. So, commentaries, na siya, commentaries pertaining nga ng libro. Right? So, kanin, the Aeternitatis Mundi, mo niyang dense kaayo nga essay, gamay rin ng essay, I think, 12 ra ka mga, si tawagan na sila, ganyan. Na ilang court, hindi sa una kayo, so 1, 2, 3, 4, 5, articles ay tawag na sa, kana. So, 12 articles, or 11 or 12 articles, basa ko na mo niya posisyon niya. But, dili po tayo nga, ato na siya nga isolate dira, kay even siya, si Aquinas, even siyang Summa, I think, nag-mention siya eternity of the universe. But, I would like to focus lang diri sa iyang gihatag, no? Now, so, unsa may position ni Aquinas na ay pertaining ani? Right? So, let's move on sa iyang position, gudyan. First, nana siya, he posed a question. Could God created a world that had no beginning and existed forever? Kaya siya, dako kay pangutana. Kaya ba sa Ginoo nga maghimo siya kalibutan but at the same time na-exist forever? Like eternal, infinite. Hindi kay pangutana no. Diyon sa man niya. So we must be precise about what we mean, no? So one claim is absolutely rejected. So usa sa mga atong i-reject diri, no? That something other than God could exist on its own without being created or caused by God. So that's not the argument for today. No. Na si Aquinas na ato ni tanawon unsa atong gusto ipagawas diri. Kay wala ta ningon diri, no, nga the universe existed independently. So that's why eternal siya. Which in fact nadira ang murag ni distansya ni Aristotle. Siya nga I think wala siya nikuan if mo basaw niyang essay, wala siya ningon nga eternal must be eternal kasi Aristotle niya naman kailangan eternal ang universe. But na siya Aquinas, dili man siya eternal. Kay nga naman, kay in the matters of faith, finite ang universe. But is it possible na eternal na could be that God could create something but at the same time eternal? Posible ba siya mahitabo na? Ug mo na yang gilalis diri. Right? So, that would contradict faith and also philosophy. No? Because philosophy argued that anything exists, received existence from the one whose existence itself, namely God. So, unsa may gusto ipagawas ni Aquinas. So, wala siya ningon diri nga, no, the universe must be eternal. Wala ningon si Aquinas dira. Ang gikuan ni Aquinas diri nga, naabay, posible ba nga mahimo na sa Ginoo? Now, so, kanang muana nga mga tao nga imposible, yan po nang i-address. So na siya nga, could there be something that has always existed and yet is completely caused by God in all that it is? So, if it is impossible, na si Aquinas, duhari padulungan na. First, it's either God lacks the power to create something that has always existed. So, God may be limited in its omnipotence, dili kaya niya nga maka-cause of universe nga ni-exist always or eternal. Ano ba ito? Or, the thing itself cannot be possibly created in such a way, even if God had the power. So, masa na itong makandre, no? So, if we should decide that this is impossible, the reason will be either that God could not make a thing that has always existed, or that the thing could not thus be made, even though God were able to make it. Diba? So, it cannot be because God's power is limited. Since God's power is infinite, it would have to be because such a creature itself is incorrect or impossible idea. So, it's either di mabuhat sa Ginoo or di ginya buhaton. It's ever na incompatibility of the concept itself. Muna gusto niyang ipatanaw diri. Now, niya na gusto diri no nga, if something is made or created, could nevertheless have exist forever. If dili na pwede, nay duha pa ingon ani. It's either unsa man, absence of passive potency or the incompatibility of concepts. Okay, murag dako gi-kuan si Aquinas diri no kay kung siya gusto isulti diri. So first is the absence of passive potency. Di ba? Nana siya nga kung dili kaya sa Ginoo kay wa may absence of passive potency, wag passive potency we can see matter, pure matter itself, no. But alam mo si Aquinas nga
Well, kung tanawan mo gid mo, kaya man na sa Ginoo. Kay gihimo man yang anghel nga walay passive potency. Wala may pre-existing matter nga ang Ginoo ay nga ang anghel mo exist. Di ba? Which rather po nga debate according between ni Bonaventure ug ni Aquinas pertaining to the pure form of of angels. No? But ang gikuan ni Aquinas nga there is nothing there out which an angel can be made. Since angels are not formed from pre-existing matter, therefore an angel cannot be made. Yet, God can still create an angel from nothing, and in fact, He has done so. So, ang twist ni gawin Aquinas nga, nabuhat mo niya, sumabuhat na niya. Wait now. Kaya iya man nabuhat, so, nakabuhat din siya ato. Murag iya, ano ba nga, common sensical lang tingali na, nga dili kailangan niya pre-existing matter para lang nga mo-exist ang butang. Right? So, but in the case of the inquiry, if we say that the created thing has always existed, this would mean that the some passive potency for the creature has always been there. Which in fact, dili na mao position sa atong gipakita, no? Nga naay nga unsa na dili siya applicable sa atong nga argument diri nga naay passive potency nga exist always para mo suffice nga na eternity of the universe. So that's why niya na siya diri, no? Understanding the question in this way, we must simply concede in accordance with faith that a thing caused by God cannot have existed forever, because such a position would imply that the passive potentiality has always existed, which is heretical. No. So, however, this does not require the conclusion that God cannot bring it about that some being should exist forever. So, in other words, dili applicable ang concept of passive potency pertaining to the question whether the universe has always existed. So, he moves on to the incompatibility of the concept. So, what if it is impossible because impossibly ang concept nga magcompatible, nga eternal at the same time gihimo? Which is, mo na ang focus niya sa tibok niyang articles, yung tibok niya nga essay. No? So, kalibang idea no nga, made yet eternal, is, can we say, nga paliha ba siya true and false at the same time? Ang punto diri ni Aquinas manggod, kaning mo na nga ang kalibutan gihimo but at the same time eternal, pariha ba na ang mo na nga the triangle has four side square? Pariha ba na siya? So unsa may nakakuha ng duha? Wa ka say kaduha, mura kanang four side square nga triangle, logical incoherent. No, logical incompatibility. Nga dili pwede magkausa ng duha concept, triangle og four sides. May mga triangle, three raman ang sides. But mga four sides, it's square. So in other words, incompatible ang concepts nga imo nang i-married. No. So, but if I say made yet eternal, is it incompatible or logically incompatible ba na siya? So, unsa may kuha ni Aquinas diri? Others says that not even God can do what is strictly nothing. So, mao yung gipoint man good nga, kani mga logical incompatibility, these are purely nothing. Makonsider pa na as nothing. Mo na nga, di na create sa Ginoo, okay? God can create nothing. No? So, mo na ang gikonsider ni Aquinas. So, mga inherent logical contradiction is identical to nothing. So, Aquinas knows that some theologians have said piously that God could make a past event that happened, but he thinks this is actually contradictory, like saying, if God is omnipotent, let Him bring about that what is true is false for the very reason that it is true. Okay, mura ko kay yang gihatag diri no kay. Kung ako nang gibasa pag last, mura siya nitubag sa murag objection karon. Eh namo tay lalis o nano nga murag niana ba nga. Kaya ba what if gihimo sa Ginoo ang kalibutan 15 minutes ago? Nya gitagala kag memory kunuhay nga nakay past. Mana makaingon ka nga dugay-dugay ng kalibutan. Pero 15 minutes gid ay kinsa may makaibawan na. Di ba? Mura problemado kay maka-crisis sa mga huna. Pero diri ako is mong itubag siya diri. No, kaya siya na nga, well, God is omnipotent. Di man siya pwede pod nga, o say sayop, iya himog sakto. Di ba? So may ikwan diri ni Aquinas. So, because lagi, logical inconsistencies or logical incompatibility or the incompatibility of concepts are considered nothing. So, mo ni tanawon ni Aquinas diri.
kanibang wala ta nga gihimo sa Ginoo ang kalibutan at the same time ni exist forever. Logical inconsistency ba na siya or dili? Or inherent logical contradiction ba na siya? Mo niya tanawon karon. So that's why na siya, we must investigate therefore whether these two concepts are logically incompatible. Namely, that a thing has been created by God and yet has existed forever. So, dili ni pasabot no, dili ni concern na to kung unsay nahitabo. Gyud. Kay si Aquinas nituog gyud nga naisinugdanan ng kalibutan. Because that is the matter of faith. Isulti man ang Biblia na to. But iyang ipon out dire nga posible ba sa Ginoo makahimo ana even though dili gid mao ang tinuod. So wala ningon si Aquinas diri no nga eternal ang universe. But is it possible for universe to be eternal? Na if dili siya eternal, unsa may reasons to nga di siya ma-eternal. So, usara nga culprit ang matanaw ni Aquinas dira, which is incompatibility sa concept. Nga eternal at the same time created. Guess ba ang gipagawas ni Aquinas? So wala siya ningon diri nga, oy, eternal in universe, must be eternal. No, that's not the case na to. No, but rather, resulti siya diri nga which ato na siya isulti nga iyang gi-argue gyud nga walay contradiction between sa kanang concept. Right? So, if those two ideas like being created and having always existed turn out to be logically incompatible, then saying God can do this would be false. No. So, if after gyud masultian diri, after gyud mapaburugan diri na incompatible lang duha, then sayop gyud siya. So, walay dapat mo hold ana. Pero, if walay contradiction sa kaduha, dili lang ingon nga sayop, but possibly gipud ay. No? And to deny this would itself be an error because it would limit God's omnipotence. May questions, clarifications, pertinence on si barugan ni Aquinas. Balimbing man si Aquinas, dili. Sa may gusto mo giniya. No? So, ang gusto mo giniya, nga, wala, basta ako balik ko lang yun, na wala taningon diri, kasi Aquinas, ni believe eternity of the universe, but rather, possible siya, walay contradiction. Sad lang, walang gibuhata sa Ginoo. Ano bitaw? Pero kayang gusto ipagawas ba? Walang gibuhata sa Ginoo. Pero, kung buhatan sa Ginoo, mabuhat, yun na. Kana mo niya gusto isulti diri. So, by the way, naabot man siya anig di ay. Lagi kay namang giubang mga philosophers or ubang mga thinkers kung mga lagi nga imposible lagi na. Namo na nga against murmurism, wala lagi siya. may gigamit niya Aquinas nga unsay yang dili mga Mormons sa kana mga murmur kan si Bisaya ng murmur gani. Kamo sila ka basta sorry ara. Mo yang gi-address nga sige. So siya nga kay para nila magod logical incoherent gyud nga universe eternal at the same time made. But for Aquinas, I think dili posible na. So, usig ko diri no. So mana ni appeal siya sa divine omnipotence. So first, God omnipotence goes beyond all creaturely understanding and power. Therefore, if something is intelligible at the level of creatures, it is wrong to say that God cannot bring it about. If there's no intrinsic contradiction, then God can do it. Denying that would belittle God's power. So in other words, kana lang yun. Nga, katubang gihimo niya nga universe nga always created, at the same time, always existed, at the same time created. If it's logical contradiction to siya, then, ato itong tangtangon. But if dili siya logical contradiction, kung mo deny gipon ka na, imong gideny ang omnipotence sa Ginoo. Di ba? Grabe kay hagit si Aquinas. So, gigamyan kasi Ginoo di ay. Di para ninyo, di na kaya niya. Di ba? Matanawon ta na kung logical contradictory ba na siya. So, are there any logical incompatibilities in the statement? To have beginning in duration. To have no beginning in duration. Right? So, yan na siya dire nga. It could be, ang contradictions tingali could arise from the concept of being created itself, or from the concept of having no beginning, maybe naaldaran duka, maybe naa sa created nga concept, or from the beginning, or sa duka gudi ay, naaldaran contradiction. No? So, ang point rin nga, either
an efficient cause, which is God, must be earlier in time than its effect. Or our non-being must be earlier in time than being, so that what is created must once be nothing before it was. So Aquinas is testing whether created means once did not exist, or whether it can instead means dependent entirely on God for its being, even if it has always existed. So ang point diri magud ni Aquinas, kanano to diri? It's either muana ka nga logical contradictory na siya because ang imong unahuna manggod fruit motion nga ang creation is duration. Nga naay time 1, time 2, time 3. Nga naay dapat nga wala, ni ka lang abot. Kung sa kanap lang daan, naay duration. Di ba? From moment of nothing, which in fact, murag contradictory kay in terms of from moment of nothing. Kay, how can you create something without temporal, no? Sana no? Temporalities or without time. But wala ka, from wala to naa, naay duration. Di ba? From walay balay to naay balay. So, naay duration siya. If in mauna yung pananaw sa creation, then therefore, we can say tingali, contradictory ang statement nga, made created, but at the same time, eternal. No. So, dala siya, Aquinas is arguing that the cause does not always need to be earlier in time than its effect. Kaya ang kamo nila, nga dapat, cause una, then musunod ang effect. Ang itabo mo ang effect of cause, nagdungan. Di ba? Sa pananaw ni Aquinas, sa argument ni Aquinas. But the question there is, kaya ba na? Nga ang cause and effect, magdungan. Di ba? muna yung hagit ko ni Aquinas. So, nag-start siya is from motion. So, pinasa mo sa motion, di ba no? Building a house or building process, step by step. Di man tingali, no? Kung isa may, si engineer mo, si Bador Ramon, so di man tingali nga, at the same time, siya ang cause, instantaneous, gawas nagkalit ang effect. But, procedure na, duration na siya. Naginihinay ng katubo. No? So, maghimo kang balay, ikaw ang cause, ikaw efficient cause, naghimo, but ang balay, padung bala. Even ganit, by the moment of creating, kalilag kaabot ang balay. Ano bitaw? So, diligin mo nga magdungan ang cause and effect. But nana siya ko na apoy instantaneous. Example niya is illumination. Di ba? When a light is switched on in a dark room, the room becomes lit at all once, not gradually over a long time. So, the cause sa light diri is kanang suga. The effect is brightness or illumination. So, pag abot sa light, diretso rin ang effect. Nagdungan ang duha. Gets ba kan? So, that is causal through instantiation. Instance dayon ang effect. Sa inyong makuan. So, mo rin yung kapandari. Kung kapandari mo, agawin na, yung kasuga ni mo, ni cause siya pa, wapang effect, wapay hayag. Diretsong hayag. Kasiga na, diretsong hayag. Ang, ha? Sarap kayo comment na ng example. Kaya sense ko as instantaneous siya kung kay bubok naman ang distance. Pero nabaw pa nga light, ang space finite. Kung layo pa na sa nasugal din na ito, kita na ito, kung man sa musika, di pa dahil sa illuminate, Dili mo dagan sa sayo. dagan mo 8 minutes. Pero anyway, most of the limitation na natin. Yeah, mo ka siguro kay in the lens of physics ni Aquinas, wa mo siya understanding sa nature of speed of light. But bitaw so in a lens ng duro nga murag inani nga lugar ba nga pagkuan na yon diretso din kahayag kalit. So, yeah, but mo sa natong makuha pod sa observation nato. But Aquinas mo yang ipakita pod nga murag inana ako ng instances nga pag-abot sa light ay pagsiga sa suga diretso din ang kahayag. Wala pa nga ni sigang suga upay kahayag. Yan dinana din kalit ang kahayag. But nagdungan ang duha, cause and effect. So mo ang siguro ang gipagawas diri sa nature when we speak of instantaneous nga causality. Right? So, na siya nga in the first place, no cause producing its effect instantaneously need precedes its effect in duration. Now God is a cause producing his effect not by way of motion but by instantaneously. Therefore, he need not precede his effect in duration. So, nga siya nga, ang causal do sa Ginoo lahi gid ako no. Murag diretso ara ba? Wala duration hitabo dira. So in any instant when something begins to exist, like fire first come to being
it already begins to act the fire heats. So, pag abot sa kayo, na din ang kainit. Ano ba ito? Wala pa naabot ang kainit. Pag abot sa kayo. Pag abot sa kayo, diretso din kainit. Magiging rin Aquinas. So, the effect nga ka-heatness is dayon. While the cause of the heat is fire, but pag abot sa kayo, abot din kainit diretso. So, instantaneous. Diba? But in instantaneous action, the start and the completion of the action are one and the same instant. So wala lang pag bugbog mo kayo dire, o painit, dan pila ka minuto init ang kalit. But the mere fact na exist ang kayo, the effect itself is also kanang kuan. Which is the heatness, na-exist na yun with the cause. So if a cause acts instantaneously, the effect can be present in the very same instant as the cause action. So in other words, walay logical problem arises in saying na a cause that acts instantaneously does not precede its effect in time. Okay, so maning kandre. So God as the cause does not act in duration, but God acts in instantaneous. Diba? Although the universe itself is temporal, in a sense nga, it's durative siya nga, na emotion itabo, no? But the existence of the universe itself, in the action of God acts through instantaneous, not by way of duration. Managi ko andri ni Aquinas nga barugana niya. So, in other words, pag present niya sa kalibutan nga possible na siya, ni-conclude siya nga, so therefore, the effect with the cause, mo instantaneous lang duhak, walay logical contradiction. So, yung makuha na. Ano yung basalti? So, managi ko andri ni Aquinas. But why do people get confused? Yan ang gitubag, no? Na siya nga, since people are accustomed to think of productions that are brought about by way of motion, they don't have readily understand that an efficient cause does not have to precede its effect in duration. Nakita gano'n kong batasan niya, Aquinas na rin. Mga tawag, ang pananaw mga tao manggod, kay ang pilang pananaw manggod, ilang usual ma-observe na to, kay ang effect, duration siya. Di ba? That's why many, with their limited experience, attend to only a few aspects and so are over hasty in airing their views. So, ano kang accustomed, lagi, naanad ta nga every effect must be through duration. To the point nga maglisot lang tanaw kung posible ba ni or dili. Di ba? Mo na gikuan ni Aquinas. So, mo na nga, over-hasty kay ilang pananaw. General ng tanan nga, tanan causation is through duration. Which in fact, para Aquinas, dili good. Napag i-other pag yung causality. No? How about God's will? Na nito baga na. Well, ang will mo sa Ginoo, it must come first, then the effect. I want to create a universe, then yan. So, in that sense, there is duration even in will. Because the will has deliberation. Di ba? Bantay mo, mo inom kong kape, dili. Galang ko minum kape ron. So, naka-deliberation dira, asa kamukuan. So, duration ang will. But in the case of God, there is no discursive deliberation in God. Walay syllogism ang Ginoo. Dili mag-syllogize ang Ginoo nga, okay, premise 1, premise 2, conclusion, wala nagkalit ang Ginoo. But rather, instantaneous siya. Walay moment, walay temporalities na hitabo ang Ginoo dira. That's why, therefore, God's will does not have to precede its effect in time. His willing and the produced effect can be simultaneous. So, siya masultian siya ang gusto ipagawas. Siya makuan man. Right? So, nabi ko siya, therefore, there's no contradiction in saying, God creates something, yet the thing has always existed. Some creatures give form to something that already exists. In matter, for example, like fire heats air. So it does not create the air, it just gives the form of being hot. No. So, when the sun is shining, illumination exists at the same time as the shining sun. The form light exists whenever the causes is present. But in the case of God, God produced the entire whole substance. So, mo na yung gitanaw dali. If kaya sa creatures, how much more sa Ginoo? Mo yung gikuan, right? So if a lesser cause, like the sun, can make its effect exist whenever it exists. So for theory, with greater reason, God can cause its effect
a creature to exist whenever it exists. So one of the, if there's no contradiction in creature, then there's no contradiction in God. So the reason nga, murag hatag siya mga observable nga facts na from na kahayag, na isuga, na isan, at the same time, sun, impending elimination. So ang creature, by mere fact na ang creatures, kaya na nila, so walay, how much more siya Ginoo? So yung sa yung makuanan according ni Aquinas. Right? So, complete cause and coexist with effect. So, if at some instant cause is present but the effect is cannot be present at the same time instant, then nalay duha na is because na ay missing in terms of causality. But God is perfect, no? Wala may missing nga naa niya. So therefore, God completely cause and effect whenever it exists. So since God has always exist, there's no necessity that the effect begin later in time than he does. He doesn't need precede his effect in duration. So, malay na itong mga Andre, nga God's causality is different and God's causality is instantaneous. So, kaya sa Ginoo nga muhatag dayon sa mukos or makaproduce of effect eternally even though it is created. So, it is possible for the universe to exist eternally and yet it was made. So, yung mga kuwan dire. So, masulti man. So, nala po yung other nga ni-argue dire, appealing to God's will. Nala siya, if the same cause is always the same in the same way, it must always the same effect, unless the act caused by will, which an act to create or not, or to act or not to act. Diba? Katong gikuha ni, so ito nga, freedom ganun bro. Itong to act, not to act. Kondisyon, liberationist, conditionist, right? Kana. They say God's will makes the difference. God could eternally be God and only later create. No. But si Aquinas, although God is acknowledged to be an agent acting by His will, it nevertheless follows that He can bring it about what is caused by Him should never have been without existence. Ano? Yeah. Possible. Yeah. Pwede bitaw. But possibly, mawala gigapon. Wala. It's still possible gyapon nga even though that God acts or God is free, but kaya gyapon niya nga mo create nga ang universe eternal. Wala contradiction niya. So mo giganda niya Aquinas nga wala na contradiction sa duha nga the universe is eternal at the same time it was been made causal because sa Ginoo no. So how about kani? Nagawas ng creation is ex nihilo. If everything was made from nothing, then it seems that there was first nothing and then later the thing exists. Di ba? So, muhagit pa ito ba? In your Biblia, you say, no, we are created out from nothing. So there was nothing before something. So how can you say that the universe is eternal? Okay, so may itong Aquinas dire. Ngayon sa Aquinas, gisite niya si Anselm. Ilan po ka-bright si Aquinas kay kani silang Anselm man good, mga Platonist man sila. Ay bitaw mo na nga one way to kamante mo na nga kung manumog debate lay tinuan, mas effective mo gambog lay tinuan nga sources para imo kontraho ng ilang gibarugan. Di ba? Iya po mo po yung gibuhat nga para nila murag champion sa iyang gi-address. No, si Saint Anselm. Yan siya dire. According to which something is said to have been made from nothing, is reasonable if we understand that the thing was indeed made, but that there is nothing from which it was made. In a like sense, we may say that when a man is saddened without a cause, his sadness arises from nothing. In this sense, therefore, no absurdity will follow if the conclusion drawn above is kept in mind. Namely, that to the exception of the supreme essence of all things that exist were made by it out of nothing, that is not out of something. So, ang but actually, explain rin nga, not the thing that was first nothing and then something, but that it was made and yet there is no thing from which it was made. So, ang point rin na even in the case of eternal universe, if the universe always existed, kung biyaan ang mong universe, it's still nothing. Ano bitaw? Wala na yung ginikanan. Wala yung pre-existing matter nga ni-exist para ang universe mo create. In other words, even though that God caused the universe to exist eternally, but yung unang biyaan ng universe moves to nothing as siya. Wala yung padulungan. Look, ang nature itself is nothing.
No? The expression made from nothing does not itself imply a temporal sequence of non-being. It indicates the absence of material cause. So, mo bitag katong gingon lagi ni Bro Ralph nga walay gigamit nga mga tools, walay gigamit nga mga other nga mga material things nga para ang Ginoo mohimong kalibutan. No. So that is the meaning of creatio ex nihilo. That could be mean anadre. Right? Nga pwede siya mo exist kaya sa Ginoo nga mo exist ni eternally, but at the same time, if biyaan nimo wala na. It comes from nothing lagi wala. Right? So even in the sense na made after nothing, this does not force a contradiction why saying the creature has always existed. No. So mga ito makondrino nga, there are two kinds of distinction gigamit din ni Aquinas. So if we talk about nothing, it's either order of duration or order of nature. In other words, wala kang order of duration, katulagi from nothing to something. So 1, 2, nothing to something. But wala kang order of nature nga ang nature sa creation itself, simply nothing. Ano ba ito? Nga, kung biyaan na sa Ginoo, wala na. Nothing tatanan. So it is enough that in the order of nature, it is nothing before it is a being. A creature does not have existence except from another. Mo point niya, nga, dili self-independent ang universe. Nga, na-exist siya nga apart from God. So, the mere fact that the universe is dependent sa Ginoo, we can say that the nature of the universe is nothing. Kung wala na, tang-tang la. Ano ba ito? In the order of nature, the reason nga dependent siya sa Ginoo, kay lagi kung biyaan na sa Ginoo, mawala na. So, the nature itself is nothing. Dito siya independent, nga na siya yung existence. So, regardless left simply to itself, it is nothing. Prior to existence, therefore, nothingness is its natural lot. Kung wala yung nag-cause, wala siya. Di ba? But naaman, so, naay nagdependent. Ang Ginoo, nagdependent na. But, pwede po, at the same time, ang kinaiyan, ang nature itself of this universe, if biyaan na mo, wala na. So, yung makuha na ni. So, medyo abstraction kini siya nga discussion niya. Aquinas, but sige lang, kay dilim giningan nga kausalan na ito masabtan. But sige lang, at least natin idea kung siya yung gusto ipagawas dire. So, suppose we say, the air has always been illuminated by the sun. And we always say the air was made luminous from being non-luminous or dark. No. So that doesn't mean there was ever a time when the air was dark. Which in fact, dili no. Kaya ang principle na to dire, always been illuminated. Now, if biyaan siya, it means, if left to itself, the air would be dark. Its luminosity is from another, the sun. In other words, ang kahayag sa air, kung bantay siyang kakuan, dependent sa sun. Na kung biyaan na sa adlaw, it left to nothing. Dark ng air. But let's suppose that the air gives luminous, always give luminous to the, the sun, the air was always been illuminated by the sun, always, eternal, then we can say the air always being illuminated. But if biyaan na siya sa sun, it could be dark. That's ba ang distinction niya? So same po sa universe. Maybe the universe could exist eternally, but if biyaan na sa Ginoo, it could be nothing. It will be nothing. Di ba? So, ang nature bitan niya, kung biyaanan mo, tumbag yun na. So, let's say, nagkupot diri, kana ba ito? Or imo nang gikuptan. Now, let's say, from all eternity, na ay tao, nagkupot, Di ba? So, but the nature, matagap yun No? So kung biyaanan ako, matagap yun siya. So, the nature of the mic is nature is falling. Matagap yun siya. Gets mo sa iyang gusto ipagawas. So, ang ipagawas ni Aquinas. Thus, the claim the creature has always existed does not entail that it was at some time both nothing and something, which would be contradictory. Rather, it says, in fact, it has always existed, but by nature, if left to itself, it would be nothing. That is what he calls as creatio ex nihilo. Mo yung gikuan diri. Siya masultihan naman. Mo yung gikuan nga Aquinas. Even to the point na iyang gi-support, yan gi-quote si Augustine.
Di ba? Kaya mo naman na good. Okay, di mi ganang Aristotle, ari ni Agustin. Maya makontra. Muna siya, Amara Aquinas. Sure mo? Si Agustin, isulti biya na. Ana siya. And then, if that's the case, if there were really contradiction here, it would be very strange that Augustine did not notice it. Di ba? Kaya ang ni Augustine Manggod sa iyang De Civitate Dei, iyang gi-address ni mga Platonist, nga muana sila nga kay ni-exist man ang Ginoo or ang God nila, then they always existed sad. No. But niya na siya Aquinas, if contradictory na siya, kanaot ang gi-address ni Augustine. Magkanong lahi man. Mo pinaka-obvious nga created but eternal. Magkanong wala lihok ka. Magkanong wala man hikapan ni Augustine. Magkanong lahi man yung problema. Magkanong lahi yung problemado. So, atong basahan na yung gikuan din ni Augustino. He says of the Platonists, okay, nga si Augustine, they found a way of accounting for this by explaining that it is not a beginning of time, but a principle of subordination. They point out that if a foot had always from eternity been planted in the dust, there would always be a footprint underneath, and no one would doubt that the footprint had been made by someone stepping there. And yet the foot would not be prior to the print, although the print was made by the foot. In the same way, the continuum of the world and the gods created in it have always existed, since He who made them has always existed, and nevertheless they were made. So, ang comment ni Aquinas din ang quoting diri bitaw nga murag kung from all eternity na nagyatak sa bus, ang footprint simultaneously mo exist sa tiil, sa footprint. Now, if there is from all eternity na nag-anagbas, then from all eternity po, the footprint exists eternally. Gets ba koan? So from all eternity, if from all eternity na tiil lang nag-ana, then from all eternity po, ang footprint they exist with the cause. Mo na gipasabot nga instantaneous. Right? But it's very strange for Augustine no one niya tanawa. No, mga gikuan diri. Say the Platonists, the world and the gods in it have always existed because their maker has always existed, and yet they were made. But si Augustine Manggod, wala ni sulti nga it is nonsense. But lahi iyang gipagawas, ano siya abot sa time, abot sa notion. But ang point niya is diri nga obvious naman na. If it's logical contradictory, then ngano wala na gikuha ni Augustine. So Augustine doesn't reject his position because it is formally contradictory. He criticizes it for other reasons. So, usa sa mga reasons na kay it could be par eternal with God, nga ang universe. No? So, Catholic affirms the world began in time, but the level of pure possibility, the combination of created and without temporal beginning, is not self-contradictory. So, although Aquinas would believe that in the matters of faith, the universe was beginning, but if wala kang eternally created, wala siya contradictory gihapon. So, possible na mabuhat sa Ginoo kung gi-will ko niya sa una. Bitaw. So, Aquinas consider that there are certain authorities to support it. No? Yan quote si Damascene, for instance, in the 8th chapter of his first book, observe, what is brought to existence from non-existence is not of such a nature as to be co-eternal with Him, who is without beginning and exists forever. Similarly, Hugh of St. Victor says, in the beginning of his book, De Sacramentis, the infallible power of omnipotence cannot have anything co-eternal with it, so as to have aid in creating. So, muna nga gigamit si Boetius that they were really rejecting his equality of moral eternity with God, not the mere idea of infinite temporal duration. So therefore, their words do not establish that created and always existed is intrinsically self-contradictory. So ang point din ni Aquinas na may mga authorities siguro nga nga dili pwede nga eternal ang universe, kaya ang pangnanaaw nila manggod, if eternal ang universe, is with power na sa Ginoo. But then sa Aquinas, not necessarily. No. So, ni-deny lang sila ng eternal ang universe because they think that if the universe is eternal, therefore, the universe is with, it's power with God, parihas na sa Ginoo, na eternity. But then sa Aquinas, nga, well, God is eternal,
But at the same time, God is immutable, which ato siyang masulti diri. Yan ang gi-present. So, if the creatures has always existed, does that put the creatures on the same level as God in terms of duration and eternity? Then as Aquinas nga, it is clear that the difficulty feared by some does not follow, that is that the creature would be on par with God in duration. Rather, we must say that nothing can be co-eternal with God because nothing can be immutable save God alone. So, even if the universe is eternal, the universe is duration. Not the duration, temporality is dira sa universe. No. Where in the case of God, wala. So, we can say nga, from all eternity, ni-exist ang universe. At the same time, within the universe, na duration, na succession, na tabo. Which in fact, dili kaya sa Ginoo. Kay God is immutable. So even ganun yung gisite si Augustine diri, since the flight of time involves change, it cannot be co-eternal with changeless eternity. So, ato siya, dalion na lang. So, temporal duration cannot be co-eternal with God. So, even angels have succession. So, even though no nga angels kay dili dili siya pareha nga subject sa tong time and space, but by mere fact of acting, by mere fact of operations, na as like succession within the now we can say that the angel is not co-par eternal with God. In God, there's no movement. No matter how long a creature exists, even if it had no beginning, its life is still in time or in some succession. Actually, na-delete din ako ang usa ka slide nga ni-mention si Aquinas nga mura bitag na siya no nga kung nay tawo nga moa na contradictory na siya nagpaila ng siya nga mas bright pa mo ni Agustin. Niyan na siya. So it's either maayo kay mo, ang ano mo giwa sila kabantay. O ano ka dito, sarcastic ito nga storya nga iyang gihatag. No. So no matter how long a creature exists, even if at the beginning, its life is still in some succession. So we can say the universe exists eternally, but it's still in succession gyapon to siya. Even though nga eternal siya ni exist. So within that universe, may succession. So in that case, there's duration, so not co-eternal with God in a sense that God alone is immutable. Diba? Another objection is, the final objection diri is kaning infinite souls, which would be, ato po i-discuss, once maabot na ta ni Bonaventure. No? So, usa sa mga objection nila nga, if the universe existed forever, then there must be an infinite soul. Na yung mga infinite of kalag who exist if the universe always existed. Dahil sa Aquinas, pwede man kayo mo ang Ginoo nga universe, pero at the moment, wala pa siya nagimog tao. Ano ba ito? Kaya naman siya, so, kung eternal na ang universe, therefore, infinite na ang soul. Mga kalag, infinite ng kalag. Pero sa Aquinas, pwede man ang Ginoo nga, gikos yung universe from eternal ang universe, pero wala pa siya nagimog kalag. Ano siya? So, God created a world without human beings or souls at all. Then the world could be eternal without implying any souls, let alone infinitely many. Yan siya no nga. But this argument is not to the purpose. Because, si Aquinas, God could have made the world without men and souls. Or He could have made men at the time He didn't make them. Even though He had made all the rest of the world from eternity. So, even though that the universe is eternal, still, possible gyapon in the eternity of the universe, there is finitude of soul. Kaya ibutan na to. So, dire siya nga moment, naghimo og soul. Or, maybe pag eternal, wala pa siya naghimo og soul, or kalag, mga animals, dire siya nga moment, naghimo. Diba? So, mo yung gikuan dire ni Aquinas. Nga, it's not a strong argument. That's why, nana siya dire no nga, na yung mga argument na ko no, na wala niya gibutang sa iyang essay, na pwede, which kung gingan ninyo nga, pwede ba ito ma-read sa other pa nga mga writings niya, right? Na po siya mga objections, kung kaya gihatag reply, because it's too weak. Nga siya. No, so, there are arguments which I forbear to answer at the present time. Our reply has been made to them in other works. Besides, some of them are so feasible or so weak that their very frailty seems to lend probability to the opposite side. Okay. So, ako na ni Hunongon.
atong discussion in Aquinas pertaining ani, and then we will move on to Bonaventure's position maybe next Monday. So, kana lang sa akong mahatag. Yeah. Thank you very much, Brother Rudy. So, Brother Rudy, so may mga announcement, happy ko naman ito ang convention. Overload. Kaya